Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, dito po sa aking YouTube channel na Veritas. Kung hindi po kayo naka-subscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Facebook page. So kung hindi po kayo naka-follow, follow na po kayo. At lagi nyo na pong aabangan itong bago kong segment, ATD. No, ang totoo dito. Ginawa ko itong bagong segment na ito dahil sa grabeng fake news ngayon, disinformation, laging may nagtatanong sa akin, "Attorney, anong totoo ba dito?" Nalilito na kami. Hindi na namin alam kung anong paniniwalaan. Kaya, abangan nyo na lang lagi ito, ano ang totoo dito. O mga kabunyog, ha? Ha? Itong, itong donations kay Sara galing sa mga dito sa mga Chinese. Ha? Isa ito sa mga nilaman ng sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Binunyag ni Ramil Madriaga doon sa kanyang sinumpaang salaysay, pati doon sa supplemental na affidavit niya na may mga may mga Chinese, may mga Chinese na nag-donate sa kanya kay Sara Duterte ng pondo, mga kabunyog. Mga kilalang ito, actually mga kontrobersyal ng pangalan ito. Mga kontrobersyal na pangalan sa halimbawa, yung si Michael Yang. Oh, dati na yan, kontrobersyal yan dahil sa Farmally. Pati yung kapatid ni Michael Yang. Ito yung mga ito yung mga nabanggit doon sa affidavit ni Ramil Madriaga. Si Lin Wei Xiong. Si Lin Wei Xiong, siya yung financial officer ng Farmally, Pharmaceutical Corporation. Kinalaunan, siya yung in-identify bilang si Alan Lim, isang drug personality na aresto noon sa isang Shabu laboratory noong 2004. Ito rin yung si Lin Wei Xiong, si Alan Lim, yung asawa ni Nuno Lin, yung tumakbong congresswoman sa QC, sa Quezon City. Ang isa pa na nabanggit ni Madriaga, Ramil Madriaga, doon sa kanyang sinumpaang salaysay, si Antonio Maestrado Lim, na mas kilala sa alias na Maestrado Lim. Chinese din na businessman ito, kilala rin siya sa pangalang Tony Yang, na nalink sa mga illegal pogo operations at kinalaunan na identify ito na nakatatandang kapatid ni Michael Yang. Ayan. Kaya siyempre, si Michael Yang din na dating Presidential Economic Advisor ni Digong, at na-reveal sa bandang huli na itong si Yang at saka si Alan Lim ay mga business partners na nakaugnay sa illegal drug trade. Kaya itong mga ito yung tatlong mga pinangalanan, si Tony Yang na kapatid ni Michael Yang, si Michael Yang mismo at saka itong si Alan Lim, ito yung nabanggit sa sa sinumpaang salaysay ni saka dun sa supplemental affidavit niya ni Ramil Madriaga. Dito anya siya kumuha ng pera, 175 million yata yun kung hindi tayo nagkakamali. Siya yung kumuha ng pera dito sa mga ito. Utos ni Duterte, ni Digong. Yan yung ginamit nila sa sa operations ng ISIP, yung Inday Sara is my president movement na kinalaunan na binago nila nung pangalan na naging Inday Sara ikalawang pangulo, ISIP. Yan yung parallel machinery na binuo nila Ramil Madriaga para sa kampanya ni Sara. Kaya ang pinakikita dito na yung ginamit sa kampanya ni Sara ng grupo nila Ramil Madriaga ay galing sa mga illegal na pugo, sa illegal na droga, na mga Chinese. Kaya ito, seryosong pagbubunyag ito ni Ramil Madriaga. Itong mga Chinese na ito na nagbigay ng kontribusyon ay si Digong mismo ang nakakaalam nito. Sinabihan niya lang si Ramil Madriaga na kunin dito sa mga Chinese na ito yung kanilang contribution sa kampanya. Tinatanong na lang si Madriaga, mayroon pa bang pera kayo sa sa kampanya?
O, 'pag sinabi nilang wala na, paubos na, yun, kukuha na naman doon dito sa mga Chinese na 'to. Ito yung ang nabunyag dito ni Madriaga ay yung ano, koneksyon ng kampanya sa pagtakbo ni Sara doon sa mga illegal na pogo, illegal drug trade na silang nag-finance ng kampanya ni Sara. Hindi lang yun ginamit doon sa grupo ni Ramil Madriaga. Kahit doon sa ibaan niyang mga parallel groups o mga grupo na tumulong kay Sara, ang ginamit din doon, galing din dito sa illegal drug trade at illegal po na mga pogo. Mga Chinese ito. Kaya nga sabi ni Congressman Chua, isa pa ito sa seryosong impeachable na na offense. Itong pinunduhan ang kampanya mo ng mga dayuhan, ang mga perang pinundo sa kampanya ni Sara ay galing sa mga illegal drugs, illegal pogo. Kaya sabi nga ni Congressman Chua, ano ito? Seryoso itong culpable violation of the Constitution ito. Kasi pinunduhan ka ng dayuhan. Galing pa naman sa mga illegal. At ang nagpapatunay nito ay si Ramil Madriaga. Kaya ito mga kabunyog. Matindi ito, matindi. Hindi naman talaga malayong yan kasi unang-una yung mga binanggit nating pangalan tulad kay Alan Lim, finance officer ng Farmally. Yung Farmally rin yung binigyan ng kontrata ng Farmally ni panahon ni Duterte doon sa panahon ng COVID. Si Michael Yang naman, siya rin yung ginawang presidential economic advisor ni Duterte. Tapos si Tony Yang, kapatid ni Michael Yang. Kaya ito, kumbaga, hindi naman talaga malayo na totoo yung sinabi ni Madriaga doon. Na ito ngang mga Chinese na ito ang nagpundo ng kampanya ni Sara. Dahil malaki ang naging kinabang nila sa panahon ni Duterte. Siyempre, yung mga negosyo nila sa illegal na droga, illegal na pogo, nakabwilo yan panahon ni Digong, ni Duterte. Ay siyempre, tumatakbo si Sarang Vice President, sila rin ang nagbankroll ng kampanya. At ang taga-pick up, tagakuha mula dito sa mga Chinese na ito ay si Madriaga. Kasi siya yung pinagkatiwalaan ni Digong. At may grupo rin si Madriaga na binuo para tumulong sa kampanya ni Sara, yung isip nga. At ang perang ginamit ng grupo nila sa kampanya ay galing doon. Pati yung iba daw na mga grupo na tumulong sa kampanya ni Sara, ang funding din noon galing din doon sa mga illegal na pogo at illegal na droga. Kaya sabi nga ni Congressman Chua, seryosong bagay ito. Seryosong bagay ito. Kasi tumakbo kang Vice President, ang malaki palang bahagi ng ginastos mo galing sa mga Chinese. Bawal yun. Bawal ang foreigners na mag-contribute sa mag-donate sa kampanya. Bawal din yung kandidato o ang political party na tumanggap ng donation galing sa foreigners. Ay mga dayuhan ito. Hindi lang simpleng dayuhan. Illegal na mga negosyo. Illegal na drug trade at saka illegal pogo. Yan mga kabunyog. O ngayon, mga kabunyog, itong tatlo na lang na pirma ang kailangan. Tungkol ito doon sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi tapos na ng komite ni Senador Ping Lacson, nagawa na nila yung partial report ng Blue Ribbon Committee. Kaya lang, dapat sana maaprubahan na yun ng plenary. Kaya lang hindi yun maisasalang sa agenda ng plenary hanggat walang perma ng siyam na members ng at least siyam na members ng Blue Ribbon Committee. Siyam yung kailangang bilang. Pag may siyam na, na yan, pwede nang isalang sa plenary para maaprubahan na ng plenary yung partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Nung dati, ang nakapirma pa lang ay 4. Si Senador Risa Hontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, at saka si Ping Lacson. 4. Ngayon may nadagdag pang 2. Si Raffy Tulfo at saka si Tito Soto. Kailangan pa ng 3. Ngayon, sabi ni Lacson, confident siya na makukuha ang siyam.
Ah, um, kasi, tumutulong na daw si Senate President Soto para kumbinsihin ang mga kasamahan nila sa mayorya. Eh, ang mayorya kasi ano sila, 15 sila, 15. Oh, hindi naman lahat ng 15 na 'yon members ng Blue Ribbon Committee. Pero maraming members ng Blue Ribbon Committee na galing sa mayorya na ano, dapat pumirma na rin. Halimbawa, si Win Gatchalian, si JB Ejercito, tapos si Mig Subiri, yun. Mga members yan ng Blue Ribbon Committee na galing sa mayorya. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, yung may minorya na members ng ng Blue Ribbon Committee, wala ka nang aasahan doon. Halimbawa, sila Ruben Padilla, si Amy Marcos, si Bongo, si Marcoleta, wala ka nang aasahan doon. Hindi talaga yan pipirma doon sa Blue Ribbon Report. Pero yung mga kasamahan nila sa mayorya, sabi nga ni Senador Ping Lacson, dapat ano na sila, pumirma na sila. Kasi kasamahan naman sila sa mayorya eh. Kaya lang, ang isa nga kasing problema, sabi nga ni Senador Ping Lacson, gumalaw kasi yung barkadahan sa Senado. Ay siyempre, ang laman ng Blue Ribbon Committee report na yon, nire-recommenda doon na imbestigahan ng DOJ o ng Ombudsman, isa ilalim sa preliminary investigation, sila Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada. Yan yung recommendation doon sa sa Blue Ribbon Committee report na yan. Ay siyempre, kinausap na nila Chis Escudero, nila Jingoy, sa kan Joel Villanueva, kinausap na sila Mig Subiri, JBR, Win Gatchalian, na wag namang pumirma. Kaya dito kumbaga, sa parte ng mga members na ito ng Blue Ribbon, na members din ng mayorya, si Win Gatchalian, si JBR Sito, si Mig Subiri, ay alin ba yung nila, papahalagahan, yung barkadahan nila kila Chis, kila Jingoy at kila Joel Villanueva, o yung kanilang trabaho bilang senador ng mamamayang Pilipino? Kasi nagsagawa ng hearings ang Blue Ribbon, at lumitaw naman talaga doon sa mga pagdinig yung pagkakasangkot nila Chis Escudero, nila Jingoy, nila Joel Villanueva. O bakit hindi nila pipirmahan yon? At saka tama, may magandang punto si Senador Ping Lacson. Pwede naman silang pumirma, pero sabihin nila, I dissent. Ibig sabihin, hindi ka sang-ayon sa report. Hindi ka sang-ayon sa report. Okay naman daw yun, sabi ni Senador Ping Lacson eh. Basta't ang importante, pumirma ka. Ibig sabihin, kailangan kasi siyam na perma. Hindi naman sinabi na kailangan siyam na sang-ayon sa report. Kasi kahit man lang yung pagperma halimbawa sana, sila Marcoleta, sila sila Marcoleta, sila Ruben Padilla. Kung hindi sila sang-ayon, pumirma sila tapos sabihin nila doon, hindi sila sang-ayon. Pwede naman yun eh. Pero dapat sana sila JBR Sito, si Win Gatchalian at si Mig Subiri, dahil kasamahan sa mayorya, dapat pirmahan nila yun, sang-ayunan nila yung report. Bakit? Yung nakalagay ba sa report ay hindi totoo? Lumabas naman talaga doon sa pagdinig na sangkot sila, nadadawit, napapangalanan si Escudero, saka si Joel Villanueva at si Jingoy. Lumalabas naman talaga sa hearing eh. Alam nga namang hindi mo ilagay yan doon sa report. Yun naman ang lumabas doon sa mga sinabi ni dating DPWH Yusek Bernardo Alcantara. Di syempre ilalagay mo yan sa report. Kasi pag hindi mo yung linagay sa report, ano palang silbi nung pag-appear doon sa Blue Ribbon Committee hearing ng mga resource persons na yun? Pinagtatakpan pala ng Blue Ribbon dahil lang mga senador na kasamahan nila. Actually, ang una nga doon sa report, nire-rekomenda na sampahan ng kaso sila Chis, Jingoy at Joel Villanueva. Pero binago na yan ni Ping Lacson eh. Linagay na lang doon,
isailalim pa rin sa preliminary investigation ng Ombudsman at ng DOJ. So hindi direktang pagkaso. Okay na 'yon. Ang inaasahan ni Senador Ping Lacson dahil nag-tone down na siya ng rekomendasyon doon, pipirma na sila JB, Win Gatchalian at Mig Subiri. Hindi pa rin pumirma. Pero yun na nga, tumutulong na daw si Senate President Soto. Mukhang kinakausap na sila Win Gatchalian, Mig Subiri, JB Ejercito na pumirma na. Kasi dapat pumirma sila. Ano ba naman yung ano bang trabaho nila bilang senador? Ah, Kaya sabi nga ni Senador Ping Lacson, pag hindi sila pumirma diyan, hindi na ako magpapatawag ng hearing ng ng Blue Ribbon. Kasi nakakahiya eh. Naghi-hearing tapos walang report. Oh, tama naman 'yun. Yan ang problema dito sa Senado eh, na nangingibabaw pa rin yung barkadahan. Anyway, inaasahan natin na pumirma na itong mga senador kasi tumutulong na daw si Senate President Soto. Mga kabunyog, ayon sa ombudsman, matapos lang itong mga hearing na ito sa impeachment, ipapatawag din nila si Madriaga. Ayon yan kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Kumbaga, ano ito, ah, ang testimonya ni Madriaga ay seryoso nilang ah, iimbestigahan. Kaya pwede daw na mag face to face din sila, kausap din nila si Madriaga, makuha ang nito. Parang hiwalay pa doon sa pag-appear sa Kamara, sa Justice Committee, ang ombudsman ay magpapatawag ng hearing din, investigasyon para ma-face to face na makausap si Madriaga tungkol doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Kasi siyempre, seryoso yung mga aligasyon ni Madriaga doon, kailangang makausap siya. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Saka, doon naman kasi sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, hindi lang naman si Sara ang ini-involve doon. Hindi lang si Sara ang nadadawit doon. Sa impeachment, si Sara nakafocus. Pero maraming nababanggit na mga pangalan doon na dapat ding imbestigahan ng ombudsman. Halimbawa, yun si Special Prosecutor ng ombudsman na si Ryan Kilala. Nabanggit yun. Dapat imbestigahan. Si Martires, nabanggit. Si Attorney Reynold Munsaya, si Cornelia Chica, si Gina Acosta, yun, mga nababanggit yan dun sa supplemental affidavit eh. Kaya marami talagang mga nababanggit doon sa affidavit ni Madriaga na dapat imbestigahan ng ombudsman. Hindi na yan iimbestigahan ng impeachment kasi kay Sara nakafocus yung impeachment eh. Pero pagdating doon sa ibang mga personaheng nababanggit doon, si Martires, si Attorney Kilala, si Munsayak, si La Chica, sa ano yan? Pwede silang imbestigahan ng ombudsman kung kailangan nga ba silang sampahan rin ng kaso. O kaya magsasagawa ba ng mas malalimang imbestigasyon sa kanila. Kasi ano yan eh, mga mabibigat yung mga ibinunyag ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. At seryoso yung mga doon, mga aligasyon na posibleng masampahan rin ang mga kaso sa ombudsman. Itong mga itong mga nababanggit na ito, tulad nila Attorney Reynold Munsaya, tulad nila Attorney Ryan Kilala, nila dating Ombudsman Martires, si Cornelia Chica, yung si Gina Acosta, yan, mga nababanggit yan. Maraming binanggit si Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Kaya sabi ng Assistant Ombudsman, matapos lang itong mga hearings ng Justice Committee, pupukusan na rin nila yung pagpatawag sa mga nababanggit ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Tama yan. Actually, dapat naman talaga mapanagot ang lahat ng sangkot. Kung dapat mapanagot yung mga senador, mga kongresista doon sa anomalya sa flood control, kung dapat mapanagot si Sara sa mga anomalya niya, dapat yung iba pang mga taong binabanggit din doon sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, mapanagot din. Willing naman si Madriagang mag-testify laban sa mga ito. At mayroon pang ibang mga testigo na handa pang mag-testify. Kaya ito marami talagang
mga tao ang kailangang mapanagot sa mga krimen na ito. Iba-iba yan, eh. Yung mga sinabi ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay at sa supplemental affidavit niya, napakalawak ng mga pagbubunyag niya doon. Hmm, at mga seryoso 'yan na ano, kahit si Sara Duterte, matapos lang ang impeachment ni Sara, kung ma-convict siya at matanggal sa puwesto, kakasuhan din si Sara ng mga criminal cases. Criminal cases, plunder. Actually, may nakapinding ng kaso sa kanyang plunder, eh, sinampa nila Trillanes, eh. Gugulong na 'yon. Magagamit din do'n yung sinumpaang salaysay ni Madriaga. Kaya ano ito mga kabunyog, ah grabeng mga kaso ang, iha-handle ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman, pero tama lang 'yan. Kasi dapat talaga ang lahat ng sangkot mapanagot sa iba't ibang krimen ng mga nagawa. Mhm. Panahon ni Duterte, panahon ni Pangulong Marcos, dapat talaga lahat ng sangkot dapat managot sa iba-ibang administrasyon. Ayan, anong krimen man 'yan kasi itong kay Sara ano 'to, marami 'to, hmm. Yung mga ano dito, mga krimen na nagawa dito grabe, ha. Hiwalay pa 'yan doon sa confidential funds. Hiwalay pa doon sa flood control. Kaya grabe-grabe itong mga ano dito, oh. Pero salamat at nandiyan si Madriaga, may sinumpaang salaysay siya, marami pa siya daw mga kasamahan na posible pang magtestigo, o yun. Gamitin na talaga ito ng ombudsman para mapanagot ang lahat ng sangkot. Okay, magandang araw sa inyong lahat, mabuhay po tayo.